large size t-shirt dress. Sino naman ang mag-aakalang ang puho ng 7,000 pesos sa pagbebenta ng pre-loved at bagong damit? Kumikita na ngayon ng 80,000 hanggang 100,000 pesos kada araw. Sa gitna ng sala ni Mercy de los Reyes, 46 years old, mahigit 100 package na may lamang mga damit ang nakalagay sa iba't ibang basket. Ito ang mga tinda niya sa kanyang pag-online selling na nagsimula noong 2019. Isang housewife si Mercy bago naging negosyante. Nagmamine lang din po ako sa ibang mga nagla-live selling. Naging addict ako mag-mine. And then na-realize ko pagdating, sabi ko, ang dami ko binibili, hindi ko naman nasusuot lahat. Sabi ko, kaya ko itong gawin. Gawin ko rin kaya magganito, online selling ng damit. Medium up to large size, 150, silk and tela. Tapos, after first live ko, ang dami agad na benta. Oh. So, Kumita agad. kumita agad. Sabi ko, hala, kulang yung isang bill. Naging 2, naging 3. Ngayon, kulang na po 10 bill. Galing saan yung mga damit? Ang mga damit, like sa Prila po, galing Korea, pero pinipipak po nila from China. Nagkakahalaga ng 6,000 hanggang 7,000 pesos ang isang bale o bulto ng mga damit. Pero bawing-bawi naman daw si Mercy sa puhunan ito. Ito malaki ang kita. 2 days ago po, 5 bales yung binuksan ko, which is, so, ang total sales po namin nung nakaraan is 126,000. Wow. Kasi maganda ho dyan, wala kayong binabayarang renta dito. Yes po. Nasa bahay lang. Yes po. Ang overhead ko lang po, kuryente, internet. Katulong ang anak at mga pamangkin, inayos na ni Mercy ang kanilang sala. Oras na para simulan ang online live selling. Magandang hapon, mga duday. Sale po tayo mga sis ngayon ha. Nako! Yung mga hindi magsasettle within today, hindi po pwede mag-mine sa clearance sale ko. On items po natin, price range natin is 60 up to 80 pesos. First item natin, cotton. With belt, overlock. Mine. Overlock, cotton. Small ang size mga duday, pero kasya hanggang large. So may gusto mga duday, apat pa na small. cellphone, Ayan. nag-aabang Apat pa na small ang available. And meron tayong size medium, kakasya ng lalagyan na rin XL. ng Name code, kung magkano. Small lang po ito on size, pero carry siya hanggang medium. available for black. Ganda lang tela nito mga sis. Kailangan magaling ka Pwede dito nyo siya pull mag-describe. over. O kaya kung ayaw nyo ng long sleeves. Bilis, kailangan talagang malista agad, Oh, yes po. mailagay agad sa hamper. Yes po. Ang galing! Pero sa totoo lang, Mahirap. it's hard work. Opo, kasi yung pag-invoice lang, naabot kami 3 a.m. And then matutulog lang kami ng ilang oras. Pag-gising, magre-reply na. And then mag-uumpisa na kami ulit magbalot niyan para ipapaship. And then pagkatapos magbalot, magpa-ship, magsusort na naman kami ulit para ipapaplansya po. Yung mga tao ko magtatahi, maglalagay ng butones. And then 4 na oras ka po nakatayo dito. Minsan nga, hindi ka makabangon sa higang kasi masakit talaga Masakit yung na yung balakang mo. balakang. Yes po. 4 na oras kang Yes nakatayo. po. And then isang 4 na oras pa ulit sa gabi. Kasya po siya ng med hanggang large size. Pero minsan hindi raw maiiwasan na may mga bogus buyers o di kaya naman ay mga joy miners. Mga nag-mine pero hindi naman talaga bibilhin. Dahil sa pagbebenta online, nakapundar na sina Mercy ng mga bagong gamit sa bahay, napag-aral ang mga anak at nakaipon na rin. Kabilang sina Mercy at Bibiana sa mga libu-libong sumubok sa pagtitinda ng mga bagay online, lalo na ngayong may pandemya. Noong March 2021, mahigit 7,000 ang nag-register sa online business ayon sa Department of Trade and Industry. Malaki ang itinaas ng bilang na yan kumpara sa mahigit 1,000 lamang noong March 2020. At simula nang maipasa ang train law noong 2017, kasama na sa usapang buwis ang mga online business. Ayon sa train law, pati online business kailangan ng buwisan. Pero sinasabi rin naman ng batas na kung hindi aabot sa 250,000 ang kinikita mo sa isang buong taon, exempted ka sa pagbayad ng buwis.
Para kanila Mercy at Bibiana, sang-ayon sila sa pagbabayad ng buwis pero sana raw ay may mga bagay na isaalang-alang. Naguguluhan lang po kung paano ko iaano kasi unpredictable po yung ganitong sistema namin. Minsan malaki ang kita, Minsan wala. Filipinos are starting to be familiar with online shopping. Dahil sa pandemic, tumaas yung bilang ng mga online sellers and online shoppers. Ang struggle nila madalas ay yung security or seguridad ng payment facilities. Tumataas minsan yung rates ng unfulfilled transactions or canceled transaction.